Ilang taon na nga ang nakalipas nang pumutok ang bulkang Pinatubo at kamakailan lang ay sinelebrate natin ang anniversary nito. Yan ang pag-uusapan ni Xiao Chua sa Showtime Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! 22 years ago, June 1991, sumabog ang Pinatubo sa Zambales. Isa sa pinakamaganda at pinakakomprehensibong akda na bababa sa ukol dito ay sinulat ng direktor ng Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University na si Robert Tantingco sa kanyang Pinatubo, The Volcano in Our Backyard. Mga 500 taon na ang nakalilipas nang huling sumabog ang bulkang Pinatubo na itinuturing ng mga Aita bilang ang anito nilang si Apo na Malyari, poong makapangyarihan. May mga leyenda sila ng isang higanting pagong na umuungol at nagbubuga ng apoy, naghuhukay sa tuktok ng bundok at nagtatapon ng mga bato, putik at buhangin. May mga leyenda rin ang mga Kapampangan na sina Namalyari at Sinukuan ng bundok Arayat ay nagbatuhan sa isa't isa. Maaaring ang mga ito ay pagsasalaysay ng mga pagsabog ng mga bulkan na ito. Malakas ang probabilidad na napabilis ang pagkagising ng bulkan mula sa paghimbing na maghukay mula 1982 hanggang 1990 dito ang Philippine National Oil Company. Sabi ng mga Aita, magagalit ang kanilang Apo na Malyari. Nakaapekto pati ang magnitude 7.8 na lindol sa Luzon na sumentro sa Nueva Ecija noong July 16, 1990. Sa loob ng 2 buwan, 5 paglindol ang naramdaman na ang sentro na ay sa Pinatubo. Nakitaan ng pag-usok ang bulkan ilang buwan bago ang unang pagputok nito noong June 12, 1991, araw ng kalayaan sa Pilipinas. Ang tanawin mula sa bayan ng Tarlac ng pagsap ng sumabog ito na nakuhanan ng Island Studio. Makalipas ang 3 araw, nangyari ang Big Bang, June 15, 1991. Nagbuga ang Pinatubo ng nakasusunog at nakamamatay na pyroclastic cloud na kapag dinaanan ka nito, magiging estatwang buhangin ka tulad ng mga taong ito sa Pompeii, Italia nang sumabog ang bundok Vesuvius noong 79 AD. Kaya naman, ang larawan na ito ng sasakyan na hinahabol ng mga ulap na ito nakuha ni Alberto Garcia ng Corbis ay kamangha-mangha at nakasama pa sa 100 Best Pictures ng National Geographic at sa Great Images of the 20th Century ng Time. At parang nananadya pa ang pagkakataon. Sa oras na 1:00 ng hapon, ang mata ng agaw-eksena ng Bagyong Diding ay dumaan mismo malapit sa bulkan. Nasa Maynila ako noon at nakita kong kung paanong ginawang gabi ang araw at umabot ang pag-ulan ng buhangin maging sa mga lugar sa Timog Silangang Asya at Australia. Hindi pa nangyayari ang pagdaan ng isang bagyo ng ganito kalapit sa isang pagsabog ng bulkan. At ang ashfall na dapat babagsak sana sa Zambales ay ibinagsak sa Pampanga. Akala ng mga Kapampangan ay katapusan na ng mundo. Ngunit, simula lamang pala yon ng mas malaking kalbaryo. Sa loob ng 4 na taon, palulubugin ng mga deposito ng lahar ang maraming bayan, lalo na sa Pampanga, tulad ng makasaysayang Bacolor. Bagamat ito ang isa sa pinakamalaking pagsabog ng bulkan sa daigdig, ilan lamang ang mga nasawi dahil sa pakikinig ng pamahalaan sa mga ekspertong siyentipiko tulad ng volcanologist na si Raimundo Punong Bayan. Nakabangon na ang Pampanga. Kaya nasasabi na nila, kung nalampasan nila ang Pinatubo, kaya na nila ang lahat. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng Bayan. And that was Shout.